Bakit yung agricultural smuggling hearing tinigil? Kasi nga, mga pangalang nabanggit ay hindi lang malapit, Maharlika, malapit na malapit, ubod ng lapit sa Malacanang. Bakit yung hearing na ang layunin ay sikilin si Pangulong Duterte hanggang hating gabi inaabot kayo on live TV or on live social media pa? Bakit itong agricultural smuggling hindi nyo simulan muli, hindi nyo tapusin, hindi nyo gawan ng committee report? Ano po ang assure natin sa ating mga kapalanggang OFW na pwede nating magawa kapag tayo ay may kapangyarihan na sa gobyerno? Dadalhin ko po ang tinig ninyo sa Senado kapag ako ho ay ginawa ninyong senador ninyo. That is why it is important when I submitted my certificate of candidacy, I made it very, very clear na tayo, kasama ko kayo, tayo ang tunay na oposisyon. Wala nang nag-o-oppose sa maraming kamalian at baluktot na pamunuan ng Bongbong Marcos administration. Wala nang nagsasalita sa Senado. Wala nang nagsasalita sa Kongreso. Take the case again of PhilHealth. Naiintindihan ko, ang dami kong nakakaharap na mga OFWs nating kababayan, whether they're working abroad o nagsettle na sa abroad. And yes, they keep on sending remittances dito sa Pilipinas. And end of August, I think, ang napapadala na total ng mga OFW through the remittances around $27-28 billion. And we're still 4 months away from the end of year. I think hindi lang mapapantayan yung amount of remittance last year, around $34 billion. Baka mahigitan pa. Salamat po sa inyong remittance. Talagang tunay kayong mga bayani dahil kung hindi kayo nagpapadala ng inyong remittance, matagal na lalong lumugmok ang ekonomiya ng ating bansa. Kung wala yung bilyong-bilyong dolyar na inyong padala, hindi ko po alam ano na itsura ng ekonomiya ng Pilipinas. And as we speak, I think, ang halaga ng palitan ng dolyar sa piso ngayon, Harlika, ay 57.80 or 57.90. At wala namang nakikitang pagbaba ito sa nalalapit na panahon. So, naiintindihan ko kayo, kinakailangan budget pa rin ho. Ulitin ko, the alpha and the omega of the many ills of our country is yung budget dahil kinokorrupt ng mga nasa gobyerno. Babantayan ho natin yan, ating susuriin, ating bubulat-latin, and we will be vigilant in guarding public funds. Siguraduhin natin na mula pa lang sa paglimbag ng taunang budget hanggang sa ito'y mapirmahan ng Pangulo, hanggang sa ito'y gamitin ng mga ahensyang humingi ng budget, ay nasa ayon yung paggamit, hindi po linulustay. That is a big help, I think, not just to the OFWs, not just to the senior citizen, but for us, many Filipinos na nagtatrabaho day in, day out dahil hindi natin maramdaman yung ating contribution sa gobyerno. Ang nakikita ko, Attorney Vic, na problema na isa na gusto kong baguhin, or yung ating mga traffic congestion. Bakit? Dahil kapag may mga emergency, let's say ambulance, nag-uunahan pa yung mga mga truck o mga jeep na unlike dito sa Amerika, kapag may mga ambulance na may mga pasyente, talagang tumitigil lahat. Sa atin, nagpapaunahan pa. Yan yung isa sa gusto kong sana magkaroon ng solusyon sa ating bayan. Ano ba, Attorney Vic, ang pwede nating maibigay na solusyon dyan para makaligtas din tayo ng buhay na makarating na ma-save sa mga hospitals? I think more than legislation, dapat siguro yung character at values transformation. Hindi lang mambabatas ito. Tayong lahat ng Pilipino. Yung simple traffic rules, yung simple traffic discipline, siguro dapat magpusa na tayo. Makikita natin na nag-viral din ito. Yung island sa EDSA, may nag-U-turn na kotse. May island na nga, i-turn pa yung EDSA. Yung mga ganong pag-uugali. And of course, again, I believe, yung aking sinabi kanina that I will champion in the halls of the Senate, kung ako po ay inyong pagbibigyan, tanggalin na natin yung provincial rate when it comes to wages. So that those who are from the province, whether malapit sa Metro Manila o may kalayuan sa Metro Manila, ay hindi napapangarapin pa na magnegosyo sa Metro Manila dahil mas mataas ang sweldo rito. Hindi parehas na.
ipaparehas natin. Dahil wala naman talagang distinction as to the cost of living. Hindi ho na mas mababa ang cost of living sa probinsya. Halimbawa na nga lang, kung may nagkasakit at hindi accessible by land, yung mga nasa probinsya, mas mahal pa yun, Marlica eh. They need to take a plane ride going to to Metro Manila from their province. Hindi ba't mas mahal na ang cost of living nila? Kung sila'y walang kamag-anak dito sa Metro Manila, they will be forced to resort to Airbnb o dili kaya'y hotel. Not necessarily 5-star hotel. Mahal yan. Pero mangungupahan sila. Ganun din. Dagdag na naman sa kanilang pasanin, dagdag na naman sa kanilang gastos. Palaki ng palaki yung expenses nila, pero yung kanilang, yung provincial rate yung tawagin, mas mababa yung sahod nila. Where is the distinction there? The rationale behind the distinction between Metro Manila wage and the provincial wage. Tanggalin natin yan. And I believe, pag natanggal natin yan, growth now, we will witness the growth in the countryside. At pagka may growth at opportunity sa countryside, hindi na po lilipat sa Metro Manila yung mga nasa probinsya sa ngalan ng mahigit na mataas na sahod. And in that way, we will be able to somehow decongest Metro Manila from its vehicular traffic. And every time you see EDSA, every day, pati yung mga kalsada sa gilid nito, even JICA already mentioned this many times, billions and billions of pesos are lost dahil lamang sa traffic. Yun yung ating gagawin na hopefully ay makapag-contribute somehow in decongesting both vehicular and pedestrian traffic flow. Yeah. At itong susunod kong katanungan sa iyo, Attorney Vic, very malapit to sa iyo. At ito pa rin ang problema natin na patuloy po ang smuggling, agricultural smuggling sa ating bayan. Hindi po napapanagot yung mga involved, katulad na nga lamang ni Michael Ma, which is, you know, na-appoint pa po yan. Natanong ko na rin yan sa inyo at nailagay nyo yan sa inyong book dito na nabasa na ng karamihan. Ano ba yung magiging... sa tingin nyo, ano dapat ginagawa ng mga legislators para matapos na itong smuggling sa atin? At ang malungkot, ang mga nagpapatakbo pa ng smuggling ay ang Malacanang o mga tiwaling nasa gobyerno. Simulan nila na pagbuksan ulit yung matagal nang nakabinbin na hearing sa agricultural smuggling. Hindi naman ito in-expose ni Maharlika eh. Hindi naman ito in-expose ng kung sinong political vlogger. Ang nag-expose nito ay kabaro nila sa Kongreso. Siya ang nagpatawag ng hearing dahil nga yung agricultural smuggling, mapasibuyas, mapabigas, mapaasukal, mapagalunggong siguro, ay kasali na rin dyan sa smuggling na yan. Bakit biglang itinigil? Kasi nga, mga pangalang nabanggit ay hindi lang malapit, Maharlika, malapit na malapit, ubod ng lapit sa Malacanang. Bakit yung agricultural smuggling hearing tinigil? And I think this was January or February of 2023. Today is already almost nearing the end of October 2024. Mahigit 1 taon nang lumipas ito. Bakit yung hearing na ang layunin ay sikilin si Pangulong Duterte hanggang hating gabi inaabot kayo on live TV or on live social media pa? Bakit itong agricultural smuggling? Hindi nyo simulan muli, hindi nyo tapusin, hindi nyo gawan ng committee report. Yan ang kinakailangan natin, kundi patuloy lang. Anong mensahe ang ibinibigay nila sa mga nagsasamantala, sa mga traders, sa mga mamimili, sa consumers? Happy days, tuloy-tuloy lang. Go ahead with the smuggling. I know, they might say, naipasa na yung bagong yung amendment doon sa smuggling law na tinaas na yung parusa sa mga may involved sa agricultural smuggling or smuggling of agricultural products. Ang problema nga, tinaas mo yung parusa pero walang napaparusahan. At malapit na sana tayo na may maparusahan, itinigil nyo naman yung hearing sa Kongreso. So yan ang dapat nating kalampagin. Isulong din natin yan. Yeah, at yung ating mga farmers, I think in connection doon sa sinabi mo na dapat yung ating mga kababayan sa probinsya ay hindi na pumunta sa Imperial Manila. So kung binibigyan ng aksyon
o tamang pagtrato sa ating mga magsasaka, hindi sana magkakaroon ng congestion sa Pilipinas. Tama yun, Marnica. Nabanggit mo lang din, idugtong ko lang, I'm sorry. Yeah. Since we're talking about yung agricultural smuggling o paano maitutulong sa agrikultura. Yeah. Instead na ayuda, tanongin niyo yung mga magsasaka. Higit pa yung mangingisda diyan sa Zambales. Sinabi naman na nila hindi nila kailangan ng limos. Hindi nila kailangan ng ayuda. Ang kinakailangan nila ay tulong sa gobyerno na higit pang umunlad yung kanilang pagsasaka, pag-aani, pangingisda. Take the case. For example, itong ating industriya ng kalabaw. Nagtayo tayo ng Philippine Carabao Commission through a Republic Act sometime in 1992. And this law was passed by then Senator Joseph Erap Estrada na naging Pangulo natin, si Pangulong Erap. 1992 po ito mga kababayan. Today is already 2024. 32 years after, yung ating Carabao industry, lalo pa yung pag-produce ng gatas ng kalabaw. Marlika, ang production natin, ang annual dairy production ng Pilipinas, 1%. Oh my God. 99% of our annual dairy needs imported. Bilyong-bilyong piso na ang dumaan diyan sa Philippine Carabao Commission, an attached agency of the Department of Agriculture. Bilyong-bilyong piso na for the past 32 years. Yet, ang ating annual dairy production, ang ating annual dairy production output, 1%. Nasaan uli ang pera ng mamamayang Pilipino? Bakit 1% lamang? And then, ang sagot nila ng gobyerno ni Bongbong Marcos, highly publicized, bigyan natin ng Nutriban ang kabataang Pilipino. Yan ang sagot nila sa malnutrition. Yan ang sagot nila sa kagutuman. Yan ang sagot nila sa stunted growth. Yung pagiging pandakba ng mga kabataang Pilipino ngayon. Ito nga, andyan na yung Carabao Dairy Production. Para lang din sa kaalaman nila, higit pong masustansya yung gatas ng kalabaw dahil mas mababa yung cholesterol content nito at higit na mataas yung calcium content nito, scientifically proven. So what do I mean? Kung ginagamit sana sa tama yung pera, itong Carabao industry, especially yung production of its milk, matutugunan nito ang kagutuman, ang poverty, at makakapagpabigay kaunlaran sa probinsya. But what's happening? 1% annual dairy output ng Pilipinas, 99% imported. Bakit? May kumikita sa importation. Again, that is part of the problema sa agrikultura.